Nagiinit ang telepono ni Elena sa dami ng mga tawag na hindi niya nasagot. 3 araw na si Alex, ang asawa niya, ay hindi sumasagot sa telepono. Umalis siya para sa isang business trip sa Siberia at dapat ay bumalik kahapon pa. Bawat minuto ng katahimikan mula sa kabilang linya ay parang pinipiga ng yelo ang puso ni Elena. Mama, bakit ka malungkot? Pinilit siyang ngumiti ng manipis na boses ng 5 taong gulang na si Leo na naging dahilan para mapatayo siya. Ako, hindi ako malungkot anak. Bakit gising ka pa? Pilit siyang ngumiti pero hindi sumunod ang mga labi niya. Napabuntong hininga ang bata, lumingon at pabalik na naglakad sa kwarto niya. Hindi alam ni Leo na may nangyari sa kanyang papa. Madalang naman kausapin ni Alex si Leo at sa nakalipas na 6 na buwan ay halos hindi na ito pumasok sa kwarto niya. Ang pagkawala ng ama ay walang ipinagbago sa karaniwan niyang buhay bata at masakit iyon. Tinawagan ni Elena ang kumpanyang pinamumunuan ng asawa niya bilang managing partner. Sinabi ni Alex na magbubukas sila ng bagong pabrika sa Siberia. Nagawa niyang makipag-usap sa General Director, si Director David. Hello, Director David. Nanginginig niyang sabi, hirap hawakan ang boses niya. Nakasama siya sa mga corporate event at kilala niya ito. Gusto ko lang sanang magtanong tungkol sa business trip ng asawa ko. Hindi ko po kasi makontak si Alex. Dapat ay 3 araw na po siyang nasa bahay. Anong business trip? Tunay na pagkagulat ang nasa boses ng direktor. Elena, anong sinasabi mo? Halos mahulog ni Elena ang telepono. Hindi po ba magbubukas kayo ng pabrika sa Irkutsk? Hindi, wala kaming pabrika sa Irkutsk at wala rin kaming plano. At si Alex ay nagpaalam na mag-low leave siya ng 2 linggo unpaid leave. Elena, hindi ko talaga naiintindihan kung anong sinasabi mo. Nag-low leave, pabulong na sabi ni Elena. Sa kanya pinutol ang tawag. Mabagal siyang naupo sa sofa. Tinakpan ang muka gamit ang mga kamay niya. Niloko na naman siya ni Alex at sa pagkakataong ito, sobra na. Dati ay nagbibigay pa siya ng dahilan. Ngayon, umalis lang siya. Patay ang telepono. Napakababa nun. Siyempre, dapat ay umalis na siya noon pa sa unang mga senyales ng pangangaliwa. Pero para kay Leo, nanatili si Elena. Kayang bigyan ni Alex ng magandang buhay ang bata. Kung aalis siya, kailangan niyang gawin ang lahat mag-isa. Hindi niya alam kung paano niya iyon kakayanin at kung paano iyon makakaapekto kay Leo. Pero may iba pang dahilan. Mahal pa rin niya ito sa kabila ng pangit na ugali nito. Pero ngayon, kailangan niyang baguhin ang sarili niya. Tama na ang pagpapahiya. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono. Si Director David ang tumatawag ulit. Elena, ako ulit to. Dito. May tumawag kasi sa akin. Mabilis at hindi malinaw na sabi ng direktor. Oo, nasa Siberia nga si Alex. Pero hindi sa pabrika. Sa tingin ko, siguro, mas mabuting wag sa telepono ito pag-usapan. Pwede ba akong dumaan sa inyo ngayon? Sumang-ayon si Elena. Nagmadali siyang nag-ayos ng bahay hanggat kaya niya at naghintay. Malapit lang ang opisina ni Alex. Hindi nagtagal, tumunog ang doorbell. Pumasok si Director David. Naupo sila sa sofa. Nagkaroon ng mahaba, masakit na katahimikan. Para bang hindi makapagsimula ang direktor. Elena, nagsimula siya. Huminga ng malalim. Sa madaling salita, si Alex, pumunta siya sa Irkutsk sa Baikal para mag-snowmobile sa ibabaw ng yelo. Madalas silang pumupunta doon, si Alex at ang mga kaibigan niya. Gulat si Elena sa mga bagong detalye sa buhay ng asawa niya. Oo, pero hindi iyan ang punto ngayon. May kasamahan akong pumasok pagkatapos ng tawag mo at nagbigay ng impormasyon mula sa Irkutsk. Doon ngayon, medyo nag-init. Bawal ang snowmobile kapag ganoon ang kondisyon. Pero, pero ano?
Sabihin mo na. Hindi na nakatiis si Elena, naramdaman niya na nanlamig ang loob niya. Pero nagpasya pa rin si Alex na sumakay sa yelo at nahulog siya. Paano nangyari yan? Namutla ang mukha ng babae. Naramdaman niyang parang nawala ang lupa sa ilalim niya. Elena, anong nangyayari sa iyo? Baka kailangan mo ng ambulansya? Takot na tanong ni Director David. Huwag na. Siya, patay na. Ang totoo, hindi nangyari yan sa mismong lawa, kundi sa kalapit na ilog. Malakas ang agos sa ilalim. Hindi pa nila nahahanap ang katawan ni Alex. Pero sinabi ng mga rescuer na walang posibilidad na makita siyang buhay. Parang tinamaan ng kidlat si Elena. 15 minuto lang ang nakaraan. Isinusumpa niya si Alex. Nagpapasya siyang umalis. Ngayon, nalaman niyang namatay ito. Tumingin siya sa kawalan. Sa harap ng mga mata niya, parang silent movie. Nagbalik sa isip niya ang mga alaala nila. Dinalhan siya ni Director David ng isang basong tubig. Nangako ako, pagpapakalma nito. Tutulungan kayo ng kumpanya sa mana at sa lahat ng legal na bagay. Pero paanong mangyayari yan kung hindi pa siya nahahanap? Baka buhay siya? Desperadong tanong ni Elena, kumakapit sa pag-asa. Nangyayari talaga yan. Maaaring ideklara na patay ang isang tao kahit walang katawan. Naiintindihan ko ang ayaw mong tanggapin ang pagkawala niya. Pero tiniyak sa akin na walang pag-asa na mailigtas siya. Patawad. Hindi na nakikinig si Elena. Umiyak siya ng umiyak. Hindi niya alam kung paano magpapatuloy sa buhay. Pinilit niyang kontrolin ang sarili niya. Hinatid niya ang direktor at umupo siya sa kusina. Mama, bakit ka umiiyak? Hindi na malayan. Pumasok si Leo. Ano ka ba? Hindi ako umiiyak. Nasarap lang ang mata ko. Bakit gising ka pa ulit? Narinig ko kayong nag-uusap ng isang tiyo. Kaibigan ba siya ng papa? Nasaan si papa? Speechless si Elena. Ano ang sasabihin niya? Sasabihin sa 5 taong gulang na bata na patay na ang papa niya. Sasabihin na umakyat na siya sa langit, nagpasya siyang magpatumpik-tumpik. Si papa, nasa biyahe ulit, gaya ng dati. Pero sa pagkakataong ito, matatagalan siya ng kaunti. At anong ginagawa niya doon? Si Leo ay nasa edad na walang tigil magtanong at napakadaling sagutin niyan ngayon. Siya, nag-e-explore siya ng mga bagong mundo. Inaalam niya ang mga bundok, lawa, dagat. Sa madaling salita, nagtatrabaho at nagbibiyahe. Gusto ko ring mag-explore ng mga bagong mundo. Kapag malaki ka na, magagawa mo lahat ng gusto mo. Pero ngayon, kailangan mo ng matulog. Alam mo ba na mas lalong lumalaki ang tao kapag tulog? Kaya kung mas maaga kang matutulog, mas mabilis kang lalaki. Halika na, matulog ka na. Naglakad ang bata patungo sa pintuan, pero biglang tumigil. Lumingon siya at nagtanong. Ang tanong na hindi niya kailanman na itanong sa lahat ng business trip ni Alex. At kailan babalik si Papa? Hindi ko alam. Hirap na pinigilan ni Elena ang pag-iyak niya. Napakahaba at napakahirap ng biyahe niya. Nalulutas siya ng mga mahihirap na problema. Hindi mo kayang magbukas ng bagong mundo sa isang linggo. Alam mo na yan. Tumango si Leo at umalis. Sa unang pagkakataon, sa loob ng ilang taon, medyo masaya si Elena na halos hindi binibigyan ng pansin ng asawa niya ang bata. Hindi niya maisip kung paano niya ipapaliwanag kay Leo ang nangyari kung si Alex ay isang mapagmahal na ama. Ngayon, may posibilidad na makalimutan ng bata ang papa niya at hindi na magtanong anymore. Siyempre, pagkalipas ng mga taon, kapag si Leo ay teenager na, kailangang sabihin ang katotohanan. Pero mamaya na, yan. Ang importante ngayon ay protektahan ang kanyang pag-iisip. Pero paano naman siya? Ang pangangaliwa, ang pangalawang buhay, at iba pang kalokohan ni Alex
ay hindi nakatulong sa sakit ng pagkamatay nito. Naintindihan ni Elena na mahal niya ang asawa niya, pero ngayon mas lalo niya itong naramdaman. Nahulog siya sa isang psikolohikal na bitag. Noong nagpasya siyang umalis na, maaari niyang sugpuin ang nararamdaman niya sa galit at hinanakit. Ngayon hindi na pwede. Hindi ka pwedeng magalit sa isang taong namatay na. Parang nabura ang mga pangangaliwa niya. Naalala niya ang masasayang sandali sa simula ng kanilang pagsasama. Kinuha niya ang family album. Pagkatapos, buklatin, nakita niya ang isang litrato. Silang dalawa sa snowmobile kung saan man sa Caucasus. Noon ay isinasama siya ng asawa niya sa mga biyahe. Propesyonal siya, kayang magmaneho ng snowmobile kahit nakapikit, naalala ni Elena, habang pinupunasan ng luha niya. Paano niya nagawa yan? Hindi yan siya. Hindi yan siya. Kailangan kong hintayin na makita ang katawan. Hindi ako makapaniwala. Isinara niya ang album. Nagaan ng kaunti ang pakiramdam niya sa loob ng ilang minuto, pero biglang bumalik ang mapait na damdamin. Napigilan niya ang histerya dahil lang sa isip niya ang anak niya. Gusto niyang tumakbo, tumawag, sumigaw, igiit na ipagpatuloy ang paghahanap. Naisipan niyang tawagan si Director David, pero huminto siya. Anong magagawa nun? Hindi niya kayang impluwensyahan ang paghahanap. Baliw na sabihin na hindi pwedeng mamatay ang asawa niya ng ganoon kalaki dahil magaling siyang mag-snowmobile. Kalokohan. Kinontrol niya ulit ang sarili niya. Naupo si Elena, parang walang laman. Ang gusto niya lang ay makatulog at magising na nakikita ang asawa niyang nagmamadali sa trabaho. Natahimik na magsasabing paalam at mawawala ulit. Uminom siya ng valerian at humiga siya. Hindi siya makatulog. Sa isip niya, bumabalik ang kaisipang umasa at maghintay, umasa at maghintay. Ayaw niyang pakawalan ang asawa niya mula sa buhay niya. Handa siyang pakawalan siya sa pamilya nila, pero hindi mula sa buhay niya. Tumalab ang valerian at sa wakas, nakatulog si Elena. Habang lumilipas ang mga araw, mas madalang nang marinig ang umasa at maghintay. Opisyal na idineklara na patay si Alex. Hindi pa rin nakita ang katawan. Tinupad ni Director David ang pangako niya. Tumulong sa mana, sinuportahan sila financially. Binigyan si Elena ng trabaho na remote sa kumpanya. Pinagsama ni Elena ang pagpapalaki kay Leo at pagtatrabaho. Pero hindi niya kayang pakawalan ng asawa niya. 3 taon siyang nagluksa. Hindi binigyan ng sarili ang pahinga o libangan. Ngumiti lang siya para sa anak niya. Si Leo ang tanging kahulugan ng buhay niya. 3 taon ang lumipas. Sa website ng isang travel agency, nakangiti ang isang babaeng may hawak na tiket. Bumuntong hininga si Elena at pinindot ang bumili. Leo, malakas na tawag niya. Sa 1 linggo, lilipad tayo papuntang Sochi para magbakasyon. 7 araw siyang naghanda. Hindi lang gamit, kundi pati psikolohikal. Pagtanggap sa bagong buhay. Hindi bilang isang nagluluksa na byuda, kundi isang babaeng namumuhay ng buo. Mabilis lumipas ang oras. Narito na ang airport. Nakaupo siya sa waiting area. Huling beses siyang nasa airport kasama si Alex. 5 taon na ang nakaraan. Bumalik ang mga alaala, pero nagawa niyang itaboy ang mga ito. Hinawakan ni Elena ang kamay ni Leo. Sa dami ng tao, nagtungo sila sa gate. Mas kaunti ang tao doon. Umupo sila malapit sa gate. Tiningnan ni Elena ang mga pasahero. Karamihan, masaya, magbabakasyon. Isang grupo ng mga kabataan ang nagtatawanan. 2 matandang babae ang nagbabasa ng dyaryo. Ilang hilera pa, nakaupo ang isang mag-asawa. Isang blonde na babaeng parang 25 taon at isang lalaking nakasuot ng malapad na sombrero at salamin. Hindi malaman ang edad niya.
Nakahilig ang ulo niya sa kasama niya at tinatakpan ng sombrero ang mukha niya. Masiglang nagkukwento ang lalaki, pero walang imik na nakatingin sa telepono ang babae. Hindi na nagpatuloy si Elena sa pagmamasid at tumingin siya sa sarili niyang telepono. Pagkalipas ng 15 minuto, inihayag na ang boarding. Nakita ni Elena at Leo ang mga upuan nila. Ang bata sa tabi ng bintana, ang mama sa tabi niya. Leo, ito ang una mong flight na alam mo, masayang sabi ni Elena. Huling lumipad sila noong hindi pa siya 2 taon. Ang galing ma! Ang saya-saya natin lumilipad. Siguro hindi mo na maalala kung kailan ka huling lumipad? Tanong ni Elena at agad na natakot sa tanong. Mapag-isip na tumingin ang bata sa bintana. Hindi, wala akong maalala. Nakahinga ng maluwag si Elena. Natatakot siya na baka biglang maalala ni Leo ang mga bagay na may kinalaman sa papa niya. Sa loob ng 3 taon, halos hindi na naalala ng bata ang papa niya. Gumawa si Elena ng mga kwento tungkol sa pag-i-explore ng mga bagong mundo. Habang lumalaki si Leo, mas bumababa ang bilang ng mga tanong. Sa nakalipas na 1.5 taon, hindi na siya nagtanong kahit minsan. Pero patuloy na nag-aalala si Elena. Paano kung sabihin ng mga kaklase niya ang tungkol sa mga papa nila? Buti na lang, hindi nangyari iyon. Siguro dahil kinausap niya ang mga mama ng mga kaibigan niya. Pero alam niya, malapit na siyang kailangang makipag-usap ng seryoso. Mama, tingnan mo, nasa ibabaw tayo ng mga ulap. Sigaw ng bata, puno ng paghanga. Tiningnan ni Elena ang anak niya at naalala niya ang flight nila kasama si Alex. Nakaupo si Leo sa kandungan ng papa niya, tahimik na nakatingin sa bintana habang sumisigaw ang ibang bata. Tinitingnan sila ni Elena at masayang masaya. Hindi niya naisip noon na ang flight na iyon ang huli. Pagkalipas ng 1.5 taon, lumipad sila ni Alex nang wala si Leo. Doon nagsimula ang hindi pagkakaunawaan at pagdududa sa relasyon nila. Layunin ng biyaheng iyon na magkalapit sila. Hindi nagtagumpay. Pababa ang relasyon nila. Tinawag ni Elena ang flight attendant. Humiling ng tubig. Ayaw niyang bumalik sa mga alaala tungkol sa asawa niya. Pero hindi siya pinapakawalan ng isip niya. Nagalit siya sa sarili niya na nilabag niya ang desisyon niyang magsimula ng bagong buhay. Huwag lang, kailangan ulit subukan. Naisip niya, uminom siya ng tubig, ipikit niya ang mata niya, sinusubukang matulog. Mama, mama, kailangan kong pumunta sa banyo. Kisingin siya ng anak niya. Samahan na kita. Ma, huwag na. Malaki na ako. 8 years old na ako. Pinakita ng attendant. Kung sakali, magtatanong ako. Ang talino mo naman, sabi ni Elena at pinayagang umalis ang anak niya. Kumpiyansa siyang naglakad pasulong. Tinuro ng flight attendant ang banyo. Sinigurado ni Elena na nakarating ang anak niya. Saka siya lumingon pabalik sa bintana. Lumipad ng maayos ang eroplano. Pero pagkalipas ng 1 minuto, narinig ang boses. Mga ginang at ginoo, ang inyong piloto ang nagsasalita. Lumalapit tayo sa area ng turbulence. Posible ang kaunting pagkakalog. Hinihiling namin na manatiling kalmado. Normal ang sitwasyon. Titigil din pagkalipas ng 1 minuto. Hindi pa natatapos magsalita ang piloto. Biglang nyanig ang eroplano. Leo! Napiga ang puso ni Elena. Anak ko! Baka matakot siya doon. Tumayo ang mama. Gusto niyang puntahan ang banyo. Pero sa likod niya, may nagsalita. Boses ng babae. Miss, maupo po kayo please. Nasa area tayo ng turbulence. Hinihiling ng safety rules. Sinusubukan siyang paupuin ng flight attendant. Andun ang anak ko. Kailangan kong pumunta doon. Huwag po kayong mag-alala. Okay lang siya. Sa sandaling iyon, lumabas si Leo. Kalmado siyang naglakad papunta sa hilera nila. Pero bigla siyang tumigil. Nakatayo siya,
Pagkatapos ay nagpatuloy, pero mas mabilis. Nang malapit na siya, nakita ni Elena ang maputla at takot na mukha niya. Mama, sinabi niya sa nanginginig na boses. Leo, bakit ka natakot? Turbulence lang yan, hindi nakakatakot. Inisip ni Elena, baka natakot siya sa pagkakalog. Mama, ulit ni Leo, halos pabulong. Andoon si Papa na nakaupo kasama ang ibang babae. Mabilis na pinaupo ni Elena ang anak niya sa lugar niya. Anak, ano bang sinasabi mo? Nagkamali ka lang ng tingin. Hindi, sigurado akong nakita ko siya. Iba lang ang gupit niya, pero siya yan. Tingnan mo. Baka pagod ka lang, matulog ka na. Ihiga natin ang upuan mo at makakatulog ka. Hindi ka naniniwala sa akin. Bakit hindi ako maniniwala? Naniniwala ako. Pero napakaraming tao sa mundo at ang iba ay magkamuka. Malamang nakakita ka lang ng kapareho niya. Sigurado akong siya yan, sabi ng bata. Nag-cruise ang mga braso at tumingin sa bintana. Naintindihan ni Elena na walang saysay ang pagpapaliwanag. Mahirap para sa kanya na manatiling kalmado. Sinusubukan niyang paniwalaan ang sarili niya na walang Alex doon. Baka nagbalik sa isip ng bata ang mga alaala mula sa flight na yon. Kaya niya inisip. Madaling masigurado. Tumayo, pumunta sa banyo at bumalik. Pero hindi naglakas loob si Elena. Paano kung may nakaupo doon na sobrang kamukha niya? Tuluyang sisirain nito ang pag-iisip niya. Ang natitirang flight, hindi tumayo si Elena. Natatakot siyang lumingon. Pagkalipas ng 1.5 oras, nagsimulang bumaba ang eroplano. Pagkalipas ng 20 minuto pa, ligtas na lumapag. Nagmadali ang mga pasahero na kunin ang kanilang mga gamit. Hindi nagmadali si Elena. Naghihintay na humupa ang pulutong. Nakaupo siya, pinagmamasdan ang mga taong nakatayo. Sa sandaling iyon, may tumayo sa isa sa mga harapang hilera. Agad na nalaman ni Elena na iyon ang lalaking sinasabi ni Leo. Sobrang kamukha niya si Alex. Pero medyo mas mataba ang muka, mas maikli ang gupit. Nakaunat siya at nahulog ang sombrero niya. Nakita ni Elena isang nunal sa baba niya. Hindi ito pwede, pumasok sa isip niya. Hindi, panaginip to. Maling pagkakataon, nagkataon lang. Ayaw kong maniwala, kalokohan to. Nanginginig si Elena, pero dahil sa anak niya, tinago niya ang damdamin niya. Sinumbreroan ng lalaki ang sarili niya, hinawakan niya ang kamay ng blonde at tumayo rin sa pasilyo. Tinago ulit ng sombrero ang mukha niya. Lumabas ang mga tao. Pagkalipas ng ilang minuto, sinabi ni Elena kay Leo na mag-impake na. Sinadya niyang maghintay ng matagal para hindi sila magkasalubong. Pagkalabas sa jet bridge, hindi niya nalampasan ang empleyado ng airline sa counter. Alam ni Elena na ibang flight ang hawak ng babae, pero kailangan niya lang ilabas ang damdamin niya. Pasensya na po, pwede ko po bang malaman kung may isang tao na kasama kong lumipad? Patawad po, naghihintay po ako ng ibang flight. Pero theoretically, pwede po kayong magbukas ng database. Parehong kumpanya naman kayo. Theoretically po, pero lalabag po ako sa batas tungkol sa personal data. Miss, pakiusap, intindihin niyo po ako. Baka nakalin si Elena sa tenga ng empleyado at mahina para hindi marinig ni Leo. Nagpatuloy siya. Doon lumipad ang asawa ko na nawala ilang taon na ang nakakaraan. Tiningnan ng babae si Elena pagkatapos si Leo. Siguro, naapektuhan siya ng tingin ng bata kaya siya nag-type sa screen. Sabihin niyo po ang apelyido, pangalan at kit ng pangalan. Beloved Alex Petrovich, sabi ni Elena, unang pumasok sa isip niya. Walang ganyang tao na lumipad sa flight ninyo, sagot ng babae. Tapos na. Patawad, pero hinihiling ko sa inyo na lumayo na at huwag sabihin kaninuman ang ginawa ko. Opo, syempre, naguguluhan.
Nasagot ni Elena. Patawad. Hinawakan niya ang kamay ni Leo at naglakad patungo sa baggage claim. Tiningnan ni Elena ang black belt. Sa sulok ng mata niya, napansin niya ang lalaking nakasombrero. Nakuha na niya ang bagahe niya at kasama ang kasama niya patungo sa exit. Buti na lang, hindi siya, naisip ni Elena. Kung hindi, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Nangyayari talaga ang mga ganyang pagkakapareho. Pero ang nunal, kailangang kalimutan lahat at mag-concentrate sa bakasyon. Pagkakuha ng maleta, nagpunta sila sa hotel. Nagustuhan ni Elena ang kwarto. Mula sa bintana, tanawang dagat. Lumabas siya sa balkonahe. Huminga siya ng malalim. Sa isip niya, pinakawalan niya ang sitwasyon. Tuloy ang bagong buhay. Sa harap, mga araw ng pahinga. Araw, dagat. Walang random na pagtatagpo na makakaistorbo. Napakaganda ng unang 3 araw. Maganda ang panahon. May mga higaan. Tanging sa gabi lang, minsan naririnig ang pag-aaway ng mga kapitbahay. Gabi ng ika-4 na araw, lumabas si Elena sa balkonahe. Maulap noon. Papasok na sana siya, pero narinig niya na lumabas sa balkonahe ang mga kapitbahay sa ibaba. Nagsasalita sila ng malakas. Ang parehong mag-asawa na nag-aaway tuwing gabi. Sarah, wala ba talagang ibang interesado sa iyo sa buhay na ito maliban sa pera? Malakas na tanong ng lalaki. Oo naman, pero para maging interesado ako sa isang bagay, kailangan muna akong bigyan. Sigaw ng babae bilang tugon. Nagpasya si Elena na manatili. Hindi naman siya mahilig makinig, pero naging interesante kung gaano kalaki ang kakapalan ng mukha. Bukod pa doon, pamilyar sa kanya ang boses ng lalaki. At hindi ba kita binibigyan? Nagpatuloy ang lalaki. Nagloloko ka ba? Dinala mo ako sa basurahan na ito sa isang nakalimutang Sochi. Kailangan ko ng Cyprus, Maldives, Bali. Naiintindihan mo? Pero Sarah, hindi ito basurahan. 4-star hotel ito. Kung ang mga dating papapi mo ay nililibang ka sa Maldives, dahil iyon, kailangan lang nila ang katawan mo. At ikaw, may kailangan ka pa bang iba? Siyempre, sinusubukan kitang turuan ng kung ano, ipaliwanag, gawin kahit kaunti man lang na mas matalino. Napakaburing mo. Parang bata ka pang lalaki, pero kumikilos ka parang mainit na matanda. Matanda ako? Hinaan ang boses ng lalaki. Sige na nga, pero sabihin ko sa yo ang sikreto. Hindi ka rin bumabata. Sa paglipas ng mga taon, ang hinahabol ng mga mayayamang lalaki sa iyo ay mawawala. Ano ang matitira? Napatigil si Elena. Nang humina ang boses ng lalaki, nalaman niya. Asawa niya iyon, si Alex. Hindi pwedeng pagkamalan ang boses niya. Hindi niya agad nakilala dahil halos hindi niya kailanman narinig na sumisigaw ito. Ang lahat ng pag-aaway nila ay tahimik o walang imik. Pero, nang sabihin ng lalaki sa ibaba, ano ang matitira? Hindi na nagduda si Elena. Iyon ang paboritong linya ni Alex. Ginagamit niya yon sa anumang argumento. Pero hindi iyon tumalab kay Sarah. Malakas siyang tumawa. Anong kabaliwan ang sinasabi mo? Kahit sa 4 na po, magiging mas maganda ako tingnan kaysa sa lahat ng exes at future girlfriends mo. Pinagsama. Kasabay ng tawa niya, sinabi niya iyon at malakas na sinara ang pinto. Umalis sa balkonahe. Ang pinaghihinalaang Alex ay tumayo pa ng kaunti. Binuksan ang pinto, nagsimulang magsalita at pumasok sa kwarto. Si Elena ay nasa shock. Gusto pa niyang pakinggan ang boses nito para masigurado. Leo, aalis muna ako sandali. Babalik agad, sabi niya sa anak niya. Lumabas ka ng balkonahe. Tumakbo siya, papunta sa pasilyo. Tinawag ang elevator, pero napakatagal dumating. Dali-dali si Elena, patungo sa hagdan, bumaba siya ng isang palapag at nakita ang mismong kwarto, eksakto sa ilalim nila. Nakakalimutan ang mga kagandahang asal,
Idinikit niya ang tainga niya sa pinto. Nagpapatuloy pa rin sa pag-aaway ang mag-asawa. Hindi ka ba natatakot na basta na lang kitang iiwan ngayon? Saan ka pupunta, Sarah? Kahit saan. Wala bang mayayamang lalaki sa Sochi? Siguradong mas mayaman pa sa'yo. Mamaya pagsisisihan mo ang mga salita mo. Gayunpaman, wala akong pakialam. Pumunta ka kung saan mo gusto. Wala akong pakialam sa iyo at sa mga lalaki mo. Napakawalang kwenta mong matandang mahirap. Ikaw ang unang gagapang pabalik sa akin. Magmamakaawa ka. Luluhod para bumalik ako. Maaari kang mag-isip kung ano man ang gusto mo. Walang gagapang para sa iyo. Aba, may prinsesa ka na pala. Ah, hindi ka pala gagapang. Kung gayon, paalam. Malakas na sinabi ng babae at naglakad patungo sa pinto. Halos hindi nakadikit si Elena sa pader. Sumugod ang babae at tumakbo patungo sa elevator. Hindi niya napansin si Elena. Napakalahat. Anong ginagawa ko? Nakatayo ako. Nagtatago mula sa mag-asawang pinakinggan ko. Nahihiya ako. Sa isip niya, pinagalitan ni Elena ang sarili niya. Pero alam ng puso niya, tama lang ang ginawa niya. Hindi nagkataon ang mga ganyang bagay. Una eroplano, tapos nunal, at ngayon boses. Alinman baliw na si Elena o ang namatay niyang asawa ay nasa likod ng pader. Pero nakilala rin siya ni Leo. At hindi mo maluloko ang mga bata. Nagpasya si Elena na lumayo papunta sa bintana sa dulo ng pasilyo para huminga. Pero hindi siya nakapagpahinga ng matagal. Bumukas ang pinto ng kwarto at may lalaking lumabas. Halos hindi na nakaliko si Elena papunta sa bintana. Sa salamin, nakita niya kung paano isinara ng lalaki ang kwarto gamit ang card at naglakad patungo sa elevator. Nang hintayin niya ang kabina, nagpasya si Elena na sundan siya. Tumakbo siya papunta sa hagdan at mabilis na bumaba. Gusto niyang habulin ang elevator. Nagtagumpay siya. Halos pareho sila ng pagkarating sa unang palapag. Tiningnan ni Elena ang paglakad nito. Kung aalisin ng ilang sobrang kilo at ang puting buhok, kamukhang kamukha niya si Alex. Nakasuot siya ng sando at shorts. Hindi naging mahirap na makilala ang namatay niyang asawa. Sinundan niya ito mula sa malayo. Hindi niya alam kung bakit niya ginagawa iyon. Pero may pumipilit sa kanyang magpatuloy. Pumunta ang lalaki sa bar, kumuha ng cocktail, at umupo sa counter. Ang pagiging tiktik ay nakakaaliw kay Elena. Itinaas niya ang kwelyo ng jacket niya, ginalaw ang buhok niya, at nagsalamin siya ng malaking sunglasses. Lumapit siya sa counter, hinaan ang boses niya, at umorder ng mojito. Ininom niya iyon ng mga 5 minuto habang ang lalaki ay uminom ng ilang shots ng tequila. Pagkalipas ng 10 minuto pa, tumalab ang inumin. Miss, sabihin niyo nga sa akin. Nagitla si Elena. Si Alex ang nakikipag-usap sa kanya. Wala nang iba sa counter. Bakit kayo mga ganyan? Tumigil siya, naghahanap ng salita. Mga ganyan ano? Tanong ni Elena sa mababang boses. Komplikado. Pinili ni Alex ang pinaka hindi nakakainsultong salita. Siguro, ganun lang po ang tingin nyo. Mas simple naman po ang lahat. Ay, women's solidarity. Wala po kayong alam sa sitwasyon ko. Pero sinasabi nyo na sa akin lang yan lumalabas. Sige, nahulaan ko na. Sagot ni Elena. Nakatingin ng maigi sa walang laman na baso. Natatakot siyang lumingon sa kanya. At ano ang nahulaan nyo? Halata naman, nag-away kayo ng girlfriend nyo. Malamang, tumakbo siya, naging bastos. At ngayon, naghahanap ka ng suporta, yung magsabi na tama ka, at bata pa siyang tanga. Walang pag-aalinlangan na ginamit ni Elena ang mga narinig niya. Oo, napakatalino nyo nga. Nagulat pa nga ako. Totoo pala ang female intuition, pero kailangan ko kayong biguin. Bakit? Hindi ako yung tipo ng taong magsasalita kung gaano kakabuti at kung gaano kasama ang mga babae.
Baka, sa sitwasyon mo, tanga nga yung babae, pero hindi ka naman din mas matalino. Gayunpaman, matapang ka. Pasensya na, hindi ko sinasadya na mang-offend. Hindi na malaya ni Elena na naging bastos na siya. Hindi, ipaliwanag mo kung anong ibig mong sabihin. Bumuntong hininga si Elena. Kailangang sabihin niya ang iniisip niya tungkol sa mga ganoong lalaki. Sa inyo namang mga lalaki, walang pumipilit na pumili ng mga bata at tanga. Kayo mismo ang umaalis sa mga matatalino at mature. Nangangaliwa, tapos magrereklamo na pera lang ang gusto nila. Binabasa mo ako parang isang bukas na libro. Pero alam mo, may mga hormone din na pumipilit sa ating pumili ng mga bata. Parang katawa-tawang dahilan. Ang kakayahang lumaban at pigilan ang mga hayop na instinto ang nagpabago sa unggoy sa tao. Tao ka yata? Parang ganun. At bakit pa kailangan magkwento ng mga tungkol sa hormone? Gayunpaman, siguro sumobra na ako. Hindi, ikaw mismo ang nagtanong sa akin. Nag-order si Alex ng isa pang shot at inubos iyon. Ay, ang dami kong nainom. Pasensya na. Pwede bang magtanong pa? Sige, kung ganoon ka katalino at alam mo ang lahat, sabihin mo, anong gagawin ko ngayon? Wala akong ideya. Matuto kang kontrolin ang mga hormone mo. Gayunpaman, sa tingin ko, bukas o sa susunod na araw, babalik ang bata mong kasama. Kung anong gagawin mo pagkatapos, piliin mo. Hindi ako psychologist. Baka ipatalsik mo siya? Sagot ni Elena. Hindi niya alam kung bakit siya nakikipag-usap. May puwersang humihila sa kanya kay Alex, hindi siya pinapayagang umalis na lang. Pakinggan mo, nagkita na ba tayo dati? Tanong ng lalaki eksakto sa sandaling inisip ni Elena ang pagbubunyag. Hindi yata, dito lang ako sa unang pagkakataon. Napakapamilyar sa akin ang tono ng boses mo. Baka napagkamalan niyo lang ako. Nagising si Elena, nagpasya siyang umalis na agad. Sige, good luck sa love life mo. Kailangan ko na umalis. Magkikita pa tayo? Maaari, sagot ni Elena. Lumabas siya sa bar at tumawag ng elevator. Naintindihan niya, naligtas siya dahil lang sa nalasing si Alex. Ngayon, wala na siyang duda. Siya iyon. Hindi kapatid. Hindi kamukha. Mga intonasyon, tingin, boses, kilos, at kung paano siya tingnan kapag nakainom. At hindi rin niya binago ang pag-uugali niya sa mga babae. Ngayon, kailangang magpasya kung anong gagawin. Magpakilala? At bakit? Ano ang matitira? Kung tatanungin ni Alex, para lang makita ang mga mata niya. Marami na siyang nakita sa mga iyon sa loob ng mga taon. Pero sa kabilang banda, dahil lang sa interes. Bakit niya ginawa iyon? Para makapunta sa ibang pamilya? Kung gayon, pwede naman niyang iwanan na lang. Hindi na kailangan iparanas sa kanya ang 3 taon ng pagdurusa at pag-iyak. Anong pagkakontrabida niya? Naisip ni Elena habang pumapasok sa kwarto. Hindi niya namalayan kung paano nagbago ang reaksyon niya. Sa eroplano, nanginginig siya, halos hindi mapigilan ang histerya. Ngayon, kalmado at tiyak. Ayaw niyang ipahayag ang sarili niya sa anumang halaga. Ang kuryosidad lang ang gumugulo sa kanya. May iba pa ba sa dating buhay niya na nakakaalam na buhay siya? Ano ang pangalan niya ngayon? Dalawa ang pagpipilian ni Elena. Una, maging masaya na buhay ang tao. At mamuhay ng tahimik, maging masaya, magbakasyon. Pagkalipas ng ilang taon, sabihin sa anak niya na umalis lang ang papa sa pamilya nila. Hindi alam kung ano ang mas masama para sa pag-iisip ng bata, ang pagluluksa sa namatay o ang galit sa pagtataksil. Ang ikalawang opsyon ay tila mas maganda. Sa bandang huli, makakahanap siya ng ibang lalaki. Ikalawang opsyon, makipagkita kay Alex, hindi nagtatago. Mabigat na usapan, mga paliwanag, mga dahilan. Makasalubong ang isa pang kasama niya. Pero
ang pangunahing panganib ang nararamdaman niya. Maaaring itulak siya pabalik sa kanya, pero tinanggihan ni Elena ang opsyon na ito. Ibang bagay ang magluksa sa namatay. Ibang bagay ang makita ang isang sinungaling, mangangaliwa, kontrabida. Anong klasing pag-ibig ang nandyan? Tiningnan niya ang natutulog na si Leo, tinabihan niya ito. Huminga siya ng malalim. Kinabukasan, magpupunta sila sa beach. Gumanda na ang panahon. Nakatayo si Elena sa harap ng salamin, pumipili ng damit. Nagpasya siyang maging maingat. Ibang salamin, mas malapad, tinatakpan ang kalahati ng mukha. Dagdag pa, malaking sombrero. Proteksyon hindi lang sa araw. Kung si Alex ay nakatira sa eksaktong ibaba niya, posibleng magkita sila nang hindi sinasadya. Hindi pa nagpasya si Elena kung lalapit o hindi. Sa ngayon, pagkukunwari, hinawakan niya ang kamay ni Leo at pumunta sa elevator. Mabagal ang pag-andar. Umaga, lahat pumupunta sa beach. Pumasok sila. Huminto ang kabina. Bumukas ang mga pinto. Pumasok sa elevator ang blonde na babae, si Sarah. Nakatayo siya na walang telepono. May inis na muka. Gaano pa katagal ako maghihintay? Kailangan pa yata nilang manganak muna. Tapos, sasakop sa mga elevator. Sinabi niya sa hindi magandang boses. Miss, anong karapatan nyo? Isa lang ang elevator. Marami ang guest. Naghintay ako gaya nyo. Kalmadong sagot ni Elena. Wala akong pakialam kung gaano katagal ka naghintay. Sa masamang tingin, tiningnan ni Sarah si Elena. Nagsuot ng luma, tapos sasagutin pa ako. Hindi iyon nakakainis kay Elena. Mas mataas siya doon. Tinago lang niya ang tainga ni Leo. Tahimik silang nakarating sa unang palapag. Sa labi, maraming tao. Nawala ang babaeng masama ang ugali sa pulutong. Masaya si Elena. Malamang, pupunta siya kay Alex. Pagkarating sa beach, naintindihan ni Elena na tama siya 2 beses. Kahapon, sinabi niyang babalik ang babae. Takot or pag-iisip. At pumunta ang babae kay Alex na malamang kumuha na ng mga higaan. Kung minamalas ka nga naman, 2 bakante ang katabi niya. Ilang hilera ang layo. Maaari mong tingnan at marinig pa nga. Walang magagawa. Hindi gustong sirain ni Elena ang bakasyon niya at ng anak niya. Maingat siyang naglakad patungo sa mga higaan. Sa kanyang disguise, wala siyang dapat katakutan. Mabagal siyang naglatag. Pinahiran si Leo ng sunscreen. Humiga siya. Hindi na kailangang maghintay ng matagal para sa interesting. Nagsimulang sigawan ni Sarah si Alex. Hindi ka ba nakakakita ng lugar na mas malapit sa dagat? Pagrereklamo niya. Ito na ang pinakamalapit. Para maging mas malapit, kailangan mong gumising ng maaga, hindi matulog hanggang alas 11. Ay, sino ang nagsasabi niyan? Sino ang lasing hanggang alas 2 kagabi? Hindi ba ikaw? Hindi ako nakatulo.